Yes, matutuloy po kami this Friday. Marami ang darating dito, libo-libo ang taong bayan. September 12, alas 5 ng hapon, magkakaroon po ng kalampagan ang taong bayan. Everybody is welcome to come. Diyan po along EDSA Ortigas. Pero dahil na-announce na ngayon, manamang po ay 3 batalyon ng pulis ang nandun ngayon. Alas 5 ng hapon, Black Friday protest. Ang requirement, dala ng tubig, payong kapote at skyflakes, okay na po. Marami po dito mga former cadre at mga dating rebelde ng CPP, NPA, NDF. Ayaw naming sumama doon sa dating grupo namin dahil mga sindikato din po yun. Commit po Davao and Cebu na may volunteers, 3 batalyon ng police na baka maging 4 ng batalyon ng mag-occupy doon. Then ipinapanawagan ng mamamayan ang paglayas ni Marcos at Romualdez na sila ang pasimuno kung bakit nanumbalik ang pangungurakot sa kaban ng bayan. Now natin ang ating pagkilos ay mapayapa. Hindi po tayo nananawagan ng karahasan, subalit tayo ay nagpapahayag ng paninindigan at ng ating boses bilang sambayanang Pilipino. Pangalawa, nananawagan na po tayo na ang punot dulo ng lahat ng ito, anuman ang patutunguhan ng Senate Blue Ribbon Investigation o ng mga diskarte sarswela sa loob ng House of Representatives, iisa po ang punot dulo nito lahat. Walang pagnanakaw, walang pandarampong na magaganap kung hindi ito pinayagan, kung hindi ito ginawa at hindi kinonsente ni Marcos at ni Romualdez. Si Romualdez, sila Santico, at mga alipores nila sa Kongreso, sila po ang nagdidisenyo kung paano gamitin ang poder ng Kongreso upang pagnakawan ng kaban ng bayan. Tama? Pero sino ang gumagawa na maging batas ang pagnanakaw na ito sa pamamagitan ng budget? Si Marcos po ang pumipirma na maging General Appropriations Act o GAA ang budget bill. Walang pondo na mananakaw ang mga Diskaya family, ang mga korporasyon at kumpanya ni Santico at ng mga sindikato at kriminal na contractors kung hindi nalabas ang pondo. Tama? Sino nagpapalabas ng pondo mula sa DBM? Si Marcos po. Sino ang pumipirma ng budget bill para maging batas? Si Marcos po. Sino ang diskartidor na gumagawa ng paraan para katayin, gawing sindikato, istapahin at durubuhin ng pondo mula sa Kongreso? Sila Martin Romualdez. Pero sino ang nagpapatupad sa pamamagitan ng pagpirma ng magiging ito ay General Appropriations Act? Si Marcos. Correct. Sino ang nagpaparilis sa DBM upang bayaran ang mga sindikato at magnanakaw ng mga kontraktor? Si Marcos din po. At nakita natin ang DPWH ay naging daluyan at dugtungan ng pagnanakaw na ito. Pero narinig ba natin na pinagalitan, pinakasuhan at ipinakulong ni Marcos ang mga magnanakaw sa DPWH? Hindi! Ibig sabihin po, kasabwat sila. Tama! Kasabwat sila. Kaya mali na ang ating galit ay ang ating lamang tatargetin ang mga kontraktor na kriminal. Bagamat yan ay naintindihan natin na damdamin ng mamamayan, subalit hindi pwede na hindi natin tumbukin ang pinakasentro ng problema. Ang pinakasentro ng problema, punot dulo nito, ay ang pasimuno ng diskartihan ng magpinsang Marcos at Romualdez. Ang mga kontraktor na magnanakaw, sisingilin din po natin. Dapat silang kasuhan, dapat bawiin ang kanilang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Tama po yan. Pero hindi sa pamamagitan ng karahasan, hindi sa pamamagitan ng pananakit, kundi sa pamamagitan ng pagsasampa ng kaso. O bakit hindi
inutusan ni Marcos ang mga abogado ng gobyerno na sampahan ng kaso, sila Saldico, sila Diskaya, at ang mga sindikato na kontraktor. Kung ikaw ang presidente ng Pilipinas, you have the power to give the marching orders to all the operations and machinery of the state because you are the head of the government and you are the head of the state. Bakit walang utos si Marcos sa mga abogado ng gobyerno na mag-file ng kaso at i-prosecute, ipakulong at bawiin ang mga ninakaw na mga sindikato at kriminal na contractors at mga magnanakaw at mga mandarambog ng mga kongresista? Bakit tahimik siya? Hindi pwedeng maghugas kamay si Marcos at sila Romualdez. Kailangan po ang paninindigan at pananaw ng mamamayan ay matalas, matuwid, at dapat po tinutumbok natin ang pinakaproblema. There will be no plunder and there will be no monumental restoration of corruption if Marcos did not consent and did not agree na gawin ito ni Romualdez at ng asawa niya. Yan po ang totoo dyan. Sinisindikato ng gobyerno ang taong bayan, hindi lamang ang mga magnanakaw at sindikato ng mga contractors. Ang ganitong kalagayan ngayon, hindi natin pinapangunahan si Senator Marcoleta, pero alam natin ang mga politikong ito ay may mga limitasyon ang kanilang pwedeng gawin. Si Senator Ping Lacson, si Mayor Magalong, at si Senator Marcoleta, ayaw nilang tumbukin sino ang punot-dulo nito lahat. Diba? Iniiwasan nila. At ang masama pa, ang namuno ng kurakot na DPWH ay parang pat in the back lang, parang ganito, Brother Oliver. Okay na, Secretary Bunuan, nag-resign ka na, okay na. Absuelto ka na, tarantado. Hindi pwede yon. Ang pananagutang kriminal ni Bunuan ay kapariho lang din sa pananagutang kriminal ng mga district engineer at ng kaniyang mga undersecretary. Ang pananagutang kriminal ng DPWH ay kapariho lang din po sa pananagutan ng sindikato at mga kriminal na kontraktor. Bakit hindi ito tinutumbok? Bakit natin hinahayaan na hindi singilin sa Senate Blue Ribbon Committee ni Senator Marcoleta na ang punot-dulo nito lahat ay si Marcos at si Romualdez, na sila ang nagdisenyo na ang sindikato na tinatawag na congressional insertions o kaya ang tinatawag na mga pork barrel na ito, ang pinagmulan niyan, pinayagan ni Marcos na pumasok ang mga illegal at diskarte na budget insertion ng Kongreso sapagkat ginagamit ito para bilhin ang artificial loyalty ng mga congressman para kunwari may suporta sila mula sa Kongreso. Pero kung titingnan natin ang malalim ng pagsusuri, ang pumipirma ng budget para maging legal ang pagnanakaw at mamobilisa ang pandarambong sa kabanang bayan, it starts all with Marcos signing the budget bill into becoming a General Appropriations Act. Therefore, the more serious criminal accountability sa pandarambong sa kabanang bayan, walang iba kundi si Ginoong Marcos mismo at ang kanyang pinsan na sindikato na ang pangalan ay Tambaluslos. Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos Romualdez resign! Marcos Romualdez resign! Marcos Romualdez resign! Marahil, nagtatanong kayo kung bakit may turutot yan, maya-maya may lalabas po yan na ensaymada. Pero 5:30 in the afternoon, mamayang hapon, tuloy-tuloy na po ito. Monday, Wednesday, and Friday, ilulunsad na natin ngayong umagang ito. Dito sa area na ito, ang tinatawag na 5:30 habit. Black dress, magdala po kayo ng mga pang-ingay at mga ganito, megaphone, placards. Ang panawagan po natin, itigil na ang pagnanakaw sa kabanang bayan. Singilin at papanagutin si Marcos at sila Romualdez. Marcos resign! Hindi na cooperate ito megaphone. Resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos
Iramin ko muna ito kay Brother Oliver. Kaya nagpipidback na ang megaphone. May nagtatanong kay Ka Eric. Ka Eric, hindi ba tayo lalapit doon sa shrine? At nang sa ganon, mas symbolic ang ating pagtitipon. Sabi ko, mas okay na dito para pag umulan, atras sa loob ng Robinson at bumili ng mga bibilihin sa loob ng Robinson. Hindi, biro lang. Nandun ang mga police. So mamaya, pag may time tayo, pag may oras tayo mamaya, at walang ulan, lilipat tayo sa open space, pero mapayapa at magtiwasay na pagtitipon. Yun. May nagtanong din kay Ka Eric, paano kung 3, 4, 5 lang ang dumating, Ka Eric, sa panawagan ng Black Friday protest? Ang sagot ni Ka Eric, it does not matter. Hindi po numero ang pinagbabatayan ng pagkilos ng tama. Ang pinagbabatayan ng tamang pagkilos ay ang layunin kung para saan, kung bakit tayo nagtitipon, bakit tayo kumikilos, at bakit tayo nagsasalita. Tama? Ang numero, it will come later. Ang taong bayan may pagtitimpi, subalit ang pagtitimpi ng mamamayan may hangganan ang pagpapasensya ng mamamayan. Ang mahalaga ay tayo na mga ulap at tayo na mayroon pong pag-unawa sa kalagayan ng ating bayan ay hindi tayo pumapayag na tumahimik tayo. Kailangan magsalita, manindigan at magkaroon po tayo ng malakas na panawagan. Bagamat sisigilin natin at dapat bawiin ang nakaw na kayamanan na pinagpapasasara ng mga kriminal na kontraktors na sindikato ng DPWH. Dapat lamang tayong magalit sa kanila, subalit higit tayong magagalit sa punot-tunot pasimuno nitong lahat, buwis Marcos Asabwan si Romualdez. Kaya po, sa araw na ito, before ang iba pa magsasalita, I will request everybody here sa gilid ni Ka Eric, pakihawak po ang dinonate na kutsara at takip ng kasirola, music bed, and then ito pa, Paris yan. Mag-countdown tayo sabay-sabay. Nagkalit ang sambayan ng Pilipino, ipinapanawagan ng mamamayan ang paglayas ni Marcos at Romualdez na sila ang pasimuno kung bakit anumbalik ang pangungurakot sa kaba ng bayan. At dahil dyan, 5, 4, 3,